Si Matibag naging chapsoy. Katawa-tawa. The only qualification that Matibag became an NBI director is dahil sip-sip. At handa siyang utusan kahit na ito ay parang isang asong ulol na mga uri ng gawain ginagawa niya. Pero sa kapasidad, integridad bilang law enforcement professional, Matibag is zero. Napatunayan yan sa loob ng impeachment trial. Hindi niya alam ang pinagsasabi niya kaya tinawag siya na pambansang chismoso. Sir, isa lang last na. Punto ka na ginagalawan ng issue ngayon ni na Robin Padilla at saka ni Angel Locsin. Ano mo masasabi mo? Tama si Robin Padilla, ang unang panahon po ng mundo, bago po dumating ang iba't ibang lipunan, primitive communal po ang tinutukoy ni Robin Padilla, yung sinasabi niyang early communism. Before the world became what we have right now in the modern society, nagsimula po ang sanlibutan, ang mga tao sa primitibo komunal. Nabubuhay ang mga tao bilang isang community. Yun po ang binabanggit niya. Pero ang Marxist communism, ang Maoist-Leninist communism, marahas po yun. Kasi nabubuhay yon sa pag-iisip na dapat mawala ang mga naghaharing uri at ang mga inaaliping uri ay magrevolusyon, mag-alsa. And I don't believe na yon ang ibig sabihin ni Robin Padilla. Ang binanggit niya, early Christian communism and early Muslim life na sama-sama naghahunting, nagtatanim, hinahati-hati at pinagpaparti-parti ang mga naproduce ng isang lipunan. Yun po yata ang sinasabi niyang communism concept. Pero kung Marxist communism, Maoist-Leninist, madugo po yun. And I don't believe Robin Padilla will do that. Dapat tigilan na ni Gibo Teodoro ang pang-iintriga kay Robin Padilla. Iniintriga niya, ipapacheck na nila ang reservist status ni Robin Padilla. Alam po natin, politikang marumi yan. Wala nang iba pa. Robin Padilla is not promoting armed struggle. But Angel Locsin, she's defending the CPP, NPA, NDF. Anong nire-red tag? Siya mismong pumupunta sa hanay ng mga NPA at recorded yan sa video sa Mindanao. Huwag siya magsinungaling. Impeachment po sir, ano po yung nasabi niyo dun sa ginagawa po impeachment? They don't have the numbers right now, sila Marcos at Romualdez. They need 16 to convict Sara. Ang nangyayari ngayon, propaganda war ito. The Vice President and her legal defense team should not default on telling the public kung ano talaga ang katotohanan. Otherwise, pag nag-default siya, lalamunin siya ng kasinungalingan. That's the gameplay that the prosecution right now are doing. Puro ito propaganda, puro ito fishing expedition sapagkat ang layunin minimum, Sara Duterte will come out damaged. Pero ang nakikita natin sa unang salang pala ng artikulo, mas nakita ng taong bayan na mas kapani-paniwala si Sara Duterte kaysa mga gustong magpa-impeach sa kanya. Mensahe mo naman po sir kay DP Inday. Be strong. Trust in God and trust with your people. Ang anumang pighati at kahirapan na dinaranas nila sa pamilya nila, ito lahat ay maiibsan ng katarungan sa pagdaloy ng pagbabago sa kasaysayan kasama ang taong bayan. Never doubt the people. The people will never abandon you if you are bringing their interest. Yan dapat ang gagawin ni Inday Sara. Kagaya ng ginawa ni tatay niya. Wala siyang makinarya, walang pera, but the Filipino people made him president. The most beloved president, the most in the modern history ng Pilipinas, siya ang pinaka-minahal ng taong bayan na presidente. I think doon din dapat patungo si Inday Sara. Thank you sir. Thank you kayo. Salamat, mabuhay. Sa sunod. Namang pagsisinungaling. Sasabihin niya yung mga investigation, yung mga flood control, pero alam natin na pinagtakpan ito. So Bongbong Marcos is a pathological liar. Pag sinabing pathological liar, ang sakit niya pagsisinungaling. Yun po no. Kaya sabi niya, pag sinabi niyang, kung halimbawa sinabi ni Bongbong Marcos na hindi siya nagsusugal, hindi siya nagdodroga, at wala siyang mga pangbababae o ano pa mang bisyo, ang panghuli na sasabihin niya, isang bisyo lang. Ang hindi iniiwan ni Bongbong Marcos, ano yun? Ang pagsisinungaling. Kaya numero unong sinungaling ito. Ang taong sinungaling ay wala sa katinuan ang kanyang direksyon kung ito'y bigyan mo ng kapangyarihan. Exactly how we see Marcos on how he deceives the people, on how he deceives the country. Erickson na lang. Yung Age of information. Hindi na po kontrolado ng mainstream media ang impormasyon. May social media na, may mga platform na po na hindi kailangan may mainstream media na mag-cover para lamang marinig ang boses ng taong bayan. Mas malaki po ang reach at ang pakilabang ng mamamayang Pilipino kung ang mga independent social media, mga political commentators ang mag-cover.
mas marami po yon ang maabot. Lalo na pag kayo, siguro ang mainstream media, kahit anong gawin nila, pagdating sa stasyon, ini-edit yun eh. May mga rules, may editorial policy yan. So hindi natin ma-expect na mag-cover sila sa atin. Ayan sir, isa pang tanong sir, kasi na mga activity, ano po ang magiging pagkilos ng mga iba't ibang organisasyon sa araw ng SONA? Ay, siyempre may iba-ibang mga political orientation yan. Yung mga makakaliwang grupo, tradisyon nila yan na mag-oppose sa bawat gobyerno, pero alam natin na ang CPP, NPA, NDF, ang mga komunistang grupo at mga kaliwa, kaalyado ni Bongbong Marcos. Kaya kahit anong rally nila on the streets, sila po ang tinatawag na Marcos Remain. Hindi naman sila Marcos Resign eh. Panluloko lang yun. Sa bahagi po natin, tuloy-tuloy lang tayo sa mga iba't ibang forma ng pag-organize at mga pagkilos. Eventually, the people will also be having the realization na panahon na talaga ng paniningil. Hindi na natin may pilit, hindi may tatakda, pero ang kasaysayan nagpapakita. When the people become aware and the people become conscious, sila po ay pwedeng kumilos anytime ng mas malakas at mas malawak. Doon tayo patungo. Ayan, ano na po? Siya dapat maging Pangulo ng mga Pilipino sapagkat hindi niya dala ang interes ng mga Pilipino. At hindi siya para sa Pilipinas. Para lang siya sa kanyang sarili, para sa kanyang poder at kapangyarihan, at wala sa puso niya ang kabutihan ng mamamayang Pilipino. Better mag-resign na siya ngayon. Thank you. Salamat sa pagdalo nyo. Sektor ng mga retired but not tired. Mula po sa security sector, retired Colonel Yu. Salamat kay Rick sa ating kampilang organizer, Congressman Jing, Tony Luna, Tony Belenjo Jasosor, at sa ibang mga kasamahan, si Konsyal, Rani. Tatay Rani. Ako po si retired Colonel Sosin Yu, mula sa kasatalihan hanggang sa naging pulis. Ang grupo namin ay dating SJF na binago namin sa pangalan ng Filipino Guardian Freedom Corporation. Tama sir, Filipino Guardians of Freedom. Magandang araw po sa lahat, sa mga leader, sa mga ibang mga kasamahan natin dito na kasama sa kampilang sa isang grupo ng kampilan sa Umbrella. Ano ang tunay na natupad na ginawa ng gobyerno ni Bibel? Ano ang kanyang pangako? Mga usapan hanggang ngayon ay patuloy tinatanong ng karamihan natin mga kababayan. Ang issue na yun, ang isa dyan, ang issue na kanyang tax evasion na noong pala ay siya ay pinasuhan dahil dyan at siya ay pinalusan ng 7 taon na pagkakulong. Ngunit hindi siya nakulong. Bakit naging presidente pa siya kung ngayon may mga kaso para siya ng ganun? So, hindi pa natin naisip tayo mga Pilipino. Tayo rin natin may kasalanan dito dahil binuto pa rin natin siya. So, ayon sa decision ng Suprema, ang deficiency ng tax assessment niya ay malaki. Nag-bossing ng Marcos ng mga kari-arian. Ayon pa sa dating Pangulong Ferdinand Marcos na naging final ng resolution, pinikilala ng Korte ang maaari patupad ang mga koleksyon nito. At bilang tayo mamayan, may karapatan tayong magtanong. Kung tayo mga ordinaryong tao ay hindi na makaiwas sa pagbabayad ng buwis, bakit nila hanggang ngayon ay Please pay attention po habang kumakain. ang usapin ito? Ang usapin ng pananagutan. We judge the leader not by the applause during the SONA, but by the lives of ordinary Filipino after the SONA. Anong nangyari pagkatapos ng mga SONA na ginawa niya mga pangako sa atin na lahat ng mga para sa ating bansa? Walang nangyari. Ngayon maraming pa rin mga Pilipino na hirap sa mahalin ng bilihin, sa mga kinikita ng mga ordinaryong manggagawa, at ganoon din po sa magsasakang pangingisda na naghihintay hanggang ngayon sa tunay na suporta. Sa kalusugan naman, marami pa rin ng pamilya na lulubog sa utang.
kapag may pagkakasakit, sa edukasyon, patuloy na learning crisis. At sa usapin ng korupsyon, hanggang ngayon ay hindi pa rin nalulutas. Ilang taong bayan pa rin ang naghihirap. Hindi ba nyo nakikita ang mga hirap ang lalo na hirap. Ang mga mayaman lalo yung mayaman. Mga kababayan, ang transparency ay hindi lamang hiningi ng mga ordinaryong mamayan. Mas lalo itong inasahan sa mga pinuno ng ating bansa. Kaya nang lumabas ang isyu tungkol sa panawagang sumailalim siya sa hair follicle test. Ano ang utos mismo ng Korte Suprema yan, ha? Hindi niya pinakinggan. Dahil hindi naman matapos ang isyu nito sa pamitan ng malinaw at kusang loob na hakbang. Kung wala siyang tinatago, dapat magpatransparency siya sa mga pagpapalakas ng tiwala ng publiko. Gayunman ang tumanggi ang gaya Malacanang, dinikit na walang legal na obligasyon ang Pangulo sa milalim ng mga naturang pagsusuri at paglabag ng medical records tungkol dyan sa kanyang pagkabangag. Ito ay tungkol sa pagpatibay ng tiwala ng taong bayan ng kanilang mga pinuno. Kung hinihingihan natin ang drug test na paaplikante sa trabaho, kung may opisyal na kailangan magpakita ng integridad na kanilang tungkulin, hindi ba't makatuwira ang din tanong kung paano mapapakita sa pinamataas na pinuno ng bansa ang parehong antas ng transparency. Mga kababayan, hindi ito criticism. Hindi ito pagkamuhi sa kanya. Ang tinatanong natin ang disqualification, kailangan natin ang accountability ng kanyang mga pagkakamali. Accountability dahil sa mga walang pera ng bayan, lalo na karamihan ay nalakinabang lamang ang mga congressman. Bakit gano'n ang ating mga ugali natin Pilipino? Ito pa yung naging kultura natin. Ang mga Pilipino, kung sino yung nagsasabi ng totoo, yung pa nakukulong. Hindi ba? Dapat siguro ito ngayon panahon na baguhin natin ang ugali natin mga Pilipino. Unahin natin kung dapat ang tama ay gawa. Kaya na yung ginawa nila sa impeachment. Nasasayang lang ang pera ng bayan. Maraming nasasayang na pera. Na alam naman natin na walang mangyayari sa impeachment na yan. Puro lang kalukuhan. Ito ang darating na zona. Sana hindi lamang tayo makarinig ng panibagong listahan ng pangako. Sana marinig natin ang malinaw na sagot ng lumang pangako. Sana makita din natin ang konkretong resulta hindi lamang sa presentasyon. At higit sa lahat, sana ay manaig ang isang pamahalang handang maging bukas, tapat at may pananagutan sa sambayanang Pilipino. Dahil ang tunay na lakas ng isang leader ay hindi nasusukat sa maganda ng kanyang talumpati. Nasusukat ito sa kanyang kakayang managot sa taong kanyang pinaglilingkuran. Tama. Maraming salamat po at tanay tayo ay mag-isa sa ating bigain ito. Pagpalakasin natin ang kapilan upang hindi natin sila palagutin ang mga may kasalanan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Retired Colonel Yu. Salamat po. Okay. Tawag